What's up guys? Andito ngayon tayo sa Tublay Benguet dito sa 2-story commercial building with loft na project namin dito. Bale, didiscuss ko dito yung yero na ginamit namin sa roofing tapos dito sa wall cladding niya. And then, ituro ko din kayo dun sa loob para makita ninyo kung anong itsura dito sa commercial building na to. So, let's go! So, ito yung itsura niya sa exterior. Ang unang i-discuss ko dito is itong kanyang gutter. May dalawang purpose yan kaya naglagay kami ng gutter dito sa likod. Yung una, kasi meron tayong kapitbahay dito, yung bagsak ng tubig para makontrol, mapunta lahat dito sa gutter. Kasi pagka yan, hinayaan mo lang na bumabagsak yung mga tubig na nandun sa roof dito sa bubong ng kapitbahay mo, baka yung volume ng tubig na babagsak dito hindi makayanan nitong roofing ng kapitbahay. Mag-cause pa yan ng leak o di kaya pagka malakas yung ulan or bagyo, baka kung ano pa mangyari dun sa bubong niya. So, yun yung unang reason. Yung pangalawang reason, ang problema kasi dito sa Benguet is yung supply ng tubig. So, yan, naglagay sila dyan ng gutter para at least makolek yung tubig ulan and mapunta doon sa lalagyan nila, either doon sa drum or kung ano man yung nila, tangke ng tubig para at least gamitin na pang flush ng CR o di kaya gamitin sa pagdilig ng halaman. So, yun yung purpose nung gutter kaya nilagyan dito sa likod. So, dito sa exterior naman niya, ang namin dyan is charcoal gray na pre-painted. Ngayon, kaya charcoal gray yan or parang almost black na yung itsura niya. So, mapapansin nyo dito sa paligid, nagpa-fog, tapos laging maulan kasi dito sa Benguet. So, ang dark color kasi, nag-absorb yan ng mas malaking amount ng heat na kailangan dito sa building na to para yung dun sa loob niya is maging warm and cozy yung feeling niya. Kaya dark color yung ginamit namin. And ang pa ni architect doon para hindi gaanong pansinin itong building. Pero parang contradict yung niya na yan, yung intention niya na yan kasi highway dito, tapos dito sa likod is eskwelahan. Mas napapansin kasi kakaiba yung itsura nitong coffee shop and mga dumadaan na papuntang La Trinidad and Baguio tapos yung papuntang Sagada and Mountain Province, napapansin itong coffee shop na to parang nagiging landmark na siya. So, ang advantage lang ng glossy type na yero, especially itong dark color, once na may dents yan or waviness nung yero, mapapansin na. Gaya nito, yung andito. Gaya nitong andito na to. So, hindi gaanong na banat yung yung yero natin kaya medyo may dent dito. So, tapos yung nilagay na framing niya dun sa loob, yung spacing kasi natin dun nasa 60. So, medyo may mga part na wavy. Yan. Mapapansin nyo dito, medyo may dent yan. Yun yung disadvantage lang ng glossy type, especially pagka dark color. Kasi konting dent lang yan, pansin na agad. Pero ang maganda dito sa standing seam na to, especially yung ganitong style, dito na part, curve. So, kayang-kaya na i-bend kung ano man yung design na gusto mo. And maganda din siya na pang ceiling kasi dito na part, yung ceiling dito, standing seam din yung ginamit namin para iisa yung itsura niya kasi isa yung design niya.
Okay. And ba't hindi, sa mga magtatanong, ba't hindi na lang PISM board or di na lang nag-concrete wall yung ano dito, yung architect dito. Kasi ito nga, laging maulan dito, laging nagpa-fog. Ang purpose kapag ka metal yung ginamit mo, walang way na makapasok yung tubig dun sa loob. As long as concealed yung pagkaka-install nito, mas maganda siya kasi hindi nagpapawis doon sa interior natin. So, yun yung advantage ng metal roofing natin dito or metal cladding para maiwasan, serve as ano na natin yon, um, waterproofing. Kasi kung concrete wall yan tapos nag-waterproofing lang, halos every 2 years siguro magpapalit ng waterproofing, magre-reapply ulit. Ang ano lang niya, syempre metal yan, maingay pagka umuulan. Pero nagagawa naman ng paraan kung maglalagay ka ng insulation doon sa loob. Mga uh, heat insulation tsaka yung parang pang noise reduction mo. At ang isang maganda pan sa klase ng yero na to, tong standing seam, wala kang makikita na ganito. Naka-expose na wafer text. Naka-conceal lahat yan or nakatago yung mga wafer text niyan para ma-prevent yung kalawang ng mga text screw na aagos dito sa kanyang wall cladding. Ang mapapansin mo lang dyan na naka-expose, itong mga blind rivets na ginamit namin para dun sa mga moldings niya and mga bended accessories. Pero pag text screw, wala yang naka-expose na ganito. So naka-concealed, gumamit kami dyan ng clip lock. Saka namin ininstallan ng wafer text. So maganda yung itsura niya. Seamless yung itsura. And wala kang problemahin na text screw nakakalawangin. At saka mas malinis siya tignan. Aesthetically appealing. Dito naman sa loob, dito sa ground floor niya, ang ilalagay dito or gagawin dito sa ground floor is magiging commercial space. Tapos, dito sa taas niya is coffee shop. So, akit tayo dun sa taas para ipakita ko sa inyo yung style ng materials na ginamit namin dito. Dito sa taas, nilagyan namin dito sa wall niya ng mga insulation. Ang tawag sa insulation na ito is bubble insulation. Manipis lang siya. Yan. Nasa 2 mm lang yung kapal nito. Pero parehas lang sila ng R value or ng heat resistance nung 5 mm na ordinary PE foam. Pero mas maganda itong gamitin kasi yung aluminum foil niya, mas maganda yung quality compared doon sa PE foam. And ito, kung mapapansin nyo dito sa roofing, hindi na kami naglagay ng wire mesh o di kaya wire dito para i-support yung insulation kasi no need. Kasi hindi naman ito nagsasag. So para bininat lang namin para maging mas okay tignan. So kompleto yan. Nilagyan namin sa roof tapos dito sa wall ng insulation para sa heat resistance niya. So, ganyan siya. Ang maganda sa building na ito, sa coffee shop na ito, gumamit lang sila ng mga light materials. Gaya nito, tubular na 2x4. Tapos, yung mga purlins niya, C-purlins na 2x3. So, kahit hindi mo i-design yung bahay na as 2-story, yung ginamit dito ng mga materials is light materials lang. So, hindi kailangan ganun kapal yung gagawin mo na column or dun sa pundasyon mo. Kasi magaan lang naman yung bubuhatin. So, light frames. Tapos ang balak nila dito sa taas
dito, lalagyan ng PSM board dito. So, dun sa labas, naka-yero na standing seam, then may palaman na insulation, tapos dito na part, lalagyan ng PSM board o di kaya plywood. So, ganyan siya. And yung ginamit nila dito is awning type na window tapos nakafix ito para kahit umuulan, gaya ngayon, hindi basa dito sa loob kasi awning type. So, saka ang nagustuhan ko sa project na ito, itong kanyang loft type, itong loft dito sa taas. So, two-story na tapos may loft pa dito. Para kapag kapunuan dito sa baba ng mga nagkakape, pwede pa dito sa taas. So then, siguro ang plano dito ni architect dito sa taas is mga wood planks na lang yung gamitin o di kaya PSM board ulit. PSM board. So, punta tayo dito sa kanyang loft. So, ganito pala yung itsura niya sa labas. Parang dito sinabi ng architect na mali. Dapat itong glass na ito, dito siya dapat sa open space na ito. So, nagkamali yung installer ng glass. So, ito, ililipat na lang dito kasi dito ang gagawin. Open lang dapat ito, tapos lalagyan lang ng railings. So, ito. Punta tayo dun sa loft niya. So, yan. So, ito yung magiging flooring ng kanyang loft. Tapos dito, mga nagtatanong baka naman mainit dito sa loft niya. So, ang gagawin, ito, meron ditong insulation na single bubble. Then, lalagyan pa naman ito ng ceiling. So, kahit naka-dark color tayo dun sa labas, hindi naman siya gaano mainit dito sa loob kasi ang klema dito sa Benguet or dito sa Tublay, hindi naman masyadong mainit. At mas madalas na umuulan dito at nagpa-fog. So, walang kaso kung dark color tapos medyo mababa yung distance dito sa ceiling mo tsaka dito mismo sa loob. And hindi rin sila nag-aircon dito. So, yun. Hindi naman mainit. Maingay lang, possible. Kasi, yero dun sa taas, metal. Tapos ito, manipis lang naman yung nilagay natin na insulation. And kung maglagay sila ng PSM board tsaka, or wood planks, mare-reduce lang siguro yung ingay na galing dun sa bubong pagka umuulan. Overall. Tapos dito, yung spacing ng purlins natin, yung spacing nitong dalawang purlins is nasa 60 cm. Tapos ito yung mga text screw na ginamit namin. Specific type ng text screw na ginamit dito is Wafertex. Ayan siya. So, ganito yung itsura ng Wafertex. Ayan siya. Yung head ng Wafertex natin is flat lang. Para kapag in-install, kasi ito nakatago dun sa loob ng standing seam natin. Pag in-install, itong ulo ng text screw or itong ulo ng Wafertex hindi babakat doon sa labas ng yero natin or ng standing seam natin. Kaya ganun lang siya. Flat lang. Itong size niyang ito, nasa ano lang ito eh. Nasa 1 inch. Yep, nasa 1 inch lang. So, ganyan, yung itsura ng Wafertex na pwede mong i-direct doon sa metal purlins. Ganyan yung itsura nung para sa pang metal purlins. Yan. Bubble insulation. Kaya tinawag na bubble kasi ito. Yung mga bilog-bilog na yan. Bubble yung nasa loob niya. So, flop type. Tapos naka 4 agwas yung
roof frame niya. Then, baba tayo kasi meron akong i-explain sa inyo na important part. Dito pala, dito sa ating window, dito sa loob niya, dito sa baba dito, bale yung flashing dito sa loob, in-extend namin hanggang dito, then nag-sealant sila dito. Kasi mas maganda kapag yung molding ng yero ipasok hanggang dito sa loob para itong window nakapatong lang siya doon sa flashing. Then isisilan. Kasi yung ginagawa ng iba, inuuna tong bintana bago yung molding kaya madalas naglilik hanggang dito sa loob. Kaya pagka ganitong design yung gagawin, kailangan tapusin nyo muna yung moldings dito sa mga bintana. Then tsaka ninyo ilagay itong window para yung leak kontrolado. Tulad dito. Yan. Yung andito. So, medyo madumi pa tong site kasi hindi pa siya tapos eh. Ito. Yan. Ito. Dito sa labas, nakaano to. May flashing. Then itong flashing na ito nakapasok hanggang dito sa may loob. Then tsaka pinatong itong bintana. Tapos tsaka sinilan dito sa gilid. Yan po kung nakita. So, tapos ito, yung mga upper molding. Overall, katatapos namin mag-meeting ni architect dito. So, okay naman sa kanya yung output nung ginawa namin, nung product, and then yung installation. So, ang rate niya from 1 to 10 is 9. So, yung 1 point is dahil sa workmanship. Kasi yung unang pinadala ko dito na installer, medyo hindi maganda yung workmanship niya, kaya pinaulit ko pa yung mga crimping. So, pero nagustuhan naman ni architect. And so, ayun, mukhang uulit pa naman sa architect na mag-order ulit din magpa-install. So, ganito yung ano niya. So, pagka natapos siguro ito na pati yung interior, balikan ko din ulit para mas ma-appreciate natin yung itsura nitong coffee shop. Tsaka maganda pagka light frames lang yung ginamit kasi makakatipid ka na dun sa duration of work mo, and then sa mga materials na gagamitin mo, mas tipid din. Tapos dun sa strength of materials niya, hindi naman ito basta-basta na kapag lumilindol o di kaya bumabagyo, hindi naman siya basta-basta na magpi-fail. So, ito yung mas ngayon mas nauuso na style ng construction ngayon. Yung mag-traditional ka dun sa first floor niya, then dun sa second floor niya, ang gamitin mo mga light frame materials. Makakatipid ka na sa duration of work. Then, mas marami ka pang choices na gagamitin sa mga pang-interior mo at sa exterior. Gaya nito, dun sa exterior natin, ang nilagay standing seam na 0.50 mm ata, na dark gray. And then dito sa loob niya, magpa-piston board na lang. So, laking cut cost nun sa installation cost at saka sa materials na din. And mas mabilis din na gawin kasi hindi mo na kailangan na ma-curing nung semento tapos nung palitada. So, more on na agad, light frame, then finishing na agad ng nangyayari. So, katulad dun sa labas, yun na yung finish niya. Standing seam na 312 mm yung lapad. So, yan. Ano pa bang i-explain natin dito? So, ito pala.
Dun sa ano pala natin, ang spacing natin dun sa taas is 60 cm yung per lina. Tapos dito din sa wall, naka 60. Pero medyo nahirapan yung mag-install ng cladding. Siguro next time, ang ano na lang natin, magiging spacing is at least 40 cm. Para mas, kasi maraming maraming wavy na napansin dun sa exterior wall natin. So ito, gagawin na lang na 60 next time. So, yan siguro yung max na spacing. Tapos depende din dun sa coating ng materials or coating nung standing seam na gagamitin. Kung yung textured or yung matte color, okay itong 60. Kasi matatago niya yung mga waviness nung nung standing seam natin. Pero dito, kasi glossy na charcoal gray yung gamit, ito, next time, i-reduce na lang from 60 to 40 para maiwasan yung waviness nung exterior wall natin. Tapos ito yung target na customer ng coffee shop na ito. Itong mga estudyante dito. Kasi dito sa likod niya, eskwelahan dun sa likod. Oops. Ito. Sa likod, yan, eskwelahan dyan sa likod. So, malamig yung panahon dito. Pansin nyo naman, puro naka-jacket. Yan. Tublay School of Home Industries. So, yan yung target na customer ng coffee shop na ito. And, yung mga nagbibiyahe na papuntang Mountain Province. Kasi yung daan na yan, papuntang Mountain Province, Sagada, Bunpok. Yan. And dun sa kabilang side, dun yung papuntang La Trinidad and Baguio. Ito yung sinasabi ko kanina na mali dito. Na merong glass window dito sa may bandang labas niya. Dapat open area lang ito. Tapos railings lang yung lalagay. Para yung pasok ng hangin dun sa loob, yung lamig ng hangin, diretso dun sa loob. So, ipapatanggal ito ni architect, tapos ipapalipat tong glass window na to dun sa loob. Tapos, papapalitan niya yan ng railings lang dito. So hanggang dito na lang. I hope may natutunan ka sa video na to because that is my mission to give you a useful roofing information. And if you want to support me on that mission, please do subscribe and share it to your friends. So until next time, keep hustling.